Hi guys! Welcome back once again. Advice for today's is mapalad ang mga umaasa sa ating Diyos, anak na buhay na si Jesus Christ, pagkat sila'y paghaharian na ating Diyos amang buhay na nasa langit at Diyos Espiritu Santo. Ganito po yan kapag ikaw isang taong mahirap, walang-wala o kahit mayaman ka man bigla kang nalugi dahil sa mali mong desisyon o gawa. So ganito po yan. Kapag walang-wala po tayo, wala tayong matakbuhan. Tapos ang tanging inaasahan lang natin na makakapaglutas ng problema natin. Tulad ko, ako example na po ako. Isa akong taong mahirap, katulong sa bansang Saudi Arabia. So, may 4 akong anak na pinaaral dati. So ngayon, nakagraduate na yung dalawa, kahit paano nakakahinga-hinga na ako sa gastos ng 2 kong anak. Siyempre yung dalawa may trabaho na, yung isa may asawa na rin. So yung dati 4 silang nag-aaral. So hirap na hirap ang buhay ko noon. So halos ako lang ang nagpapaaral sa 4 kong anak. Yung ex-husband ko, iniwanan na ako kami. At kahit 5 duling, hindi man lang makatulong para sa amin at sa kanyang anak. So meaning na irresponsible siyang ama para sa aking mga anak. So ako nang tumayong bilang isang ama at ina sa aking mga 4 na anak. So wala akong ibang tinatakbuhan o nilalapitan na mahingaan ko ng tulong kasi halos walang magpautang sa akin. So nahiya naman ako at mahihain akong tao. So nagdadasal lang ako parati sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sila kanila lang po ako umaasa kasi wala naman talaga akong aasahan. Ginagawa ko na lang po, nagdarasal ako. Sabi, bigyan nila ako ng kalakasan para mabuhay ko yung mga anak ko, yung 4 kong anak. Bigyan niyo po ako ng kalakasan para masustentuhan at ma-provide ko po ang pangangailangan ng mga anak ko at mapagtapos po sila sa pag-aaral. So, nagtatrabaho po ako ng maayos. Nagsisipag ako kahit pinapagalitan ako ng amo ko, okay lang. Sakripisyo kasi nga kailangan kong buhayin yung anak ko at pag-aralin. So, yung mga araw may magkakataon, walang-wala na talaga ako at gipit na gipit ako. So, ang Diyos, gumagawa siya ng paraan, kumukuha siya ng tao para matulungan ka. Tulad na limbawa, no? At yung 3 sabay-sabay, nagipit talaga at walang-wala. Umuwi pa ako ng Pinas noon. Wala talaga ako kahit isang sahod lang yun. 25K lang yung nauwi ko, tapos naubos pa. So, enrollment January, February na. Siyempre, walang-wala talaga ako. Nagdasal lang ako, pero may nag-offer sa akin. Nakinagat ko na rin. Nagpapautang malapit dun sa OWA. Pero grabe, doble yung tubo. 50K inutang ko, pero 95K yung 95K yung binayaran ko. Kumbaga, kalahati yung na binayaran kong utang. 1 year rin po yun. So, sa ginawa kong ganung, kumapit na lang ako sa patalim. Ngayon lang, ngayong taon, yung nakarang taon, 2025, yun, 24. So, yung pagkapit ko sa ating Diyos na nanalig ako na bahala na, kakagatin ko na lang basta makasurvive kami ng mga anak ko tong taon na yun, ng taon 2025. Sobrang gipit na gipit talaga ako. 2024 and 25 yan. Sobrang gipit ko talaga yung mga taon na yan. Halos wala akong matira sa akin sahod. Kukunti na lang. As in, pambili ko na lang ng needs ko, mga pangailangan ko, ganun. As in, wala talaga, as in zero. Mas marami nangungutang sa akin, hindi ko natatanggihan ko kasi nga, gipit talaga ako. Kung meron man, di sana, pinutang ko na rin sila. So, may pagkakataon, bibigyan ka ng Diyos ng tao na para pautangin ka. Yun, binigyan naman ako. Yung tiyahin ko, naalala ko na nagpapautang siya. So, doon ako lumapit. So, may tuburin yun. So, yun, awa ng Diyos, nakasurvive ako noon, mga panahon na yun. Kaya kumapit lang ako sa ating Diyos, Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Nanalig na ng palataya ko na makalalagpasan ko o masusurvive ko ang mga tuition fee ng anak ko. Kasano ko yan, nakagraduate na isa kong anak pero bigla siyang nag-asawa. Nabuntis siya nun second year college pa lang siya. Kaya lang, syempre, sabi ko sa kanya, yung pangako mo sa akin, tutulungan mo ako. At tutulong naman siya sa kapatid niya. So, sa pangatlo niyang kapatid. Pero ako pa rin support sa 3 kong anak na college nun. Na sabay-sabay. Kaya yun, awa ng Diyos. Nakaraos ako sa tulong ng aking mga Diyos. Sa kanila lang po ako umaasa. Binibigyan nila ako ng kalakasan para makapagtrabaho ng maayos at masuportahan ko bilang isang mabuting magulang, ina at ama
para sa akin mga anak. At ngayon po, kahit papaano nakakaluwag na ako at nakakapagpautang na naman sa mga kapatid ko at kaibigan ko. Yun lang po yung aking paniniwala at pananalig at ang katotohanan pinapatuto ko sa inyo na magtitiwala at umasa lang po tayo sa ating mga Diyos na wala pong imposible sa kanila. Sila po ating mga Diyos, sila po ating lapitan sa oras na ating kagipitan. Mananalig lang po tayo at magdarasal sa araw-araw. Kung ano hihilingin mo, ito ikakasatuparan yun. Basta patatagin mo ang pananalig mo sa ating mga Diyos, Jack na Jack, maliligtas ka sa mga kapag kakautang mo o problema mo sa buhay at wala kang ibang aasahan kundi ang ating tatlong Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kaya ikaw, magbago ka na habang maaga pa, habang may oras ka pa, baguhin mo na po ang iyong maling gawa. Pumunta lang po tayo sa tamang gawa, sa matuwid na daan o sa matuwid na landas. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.